pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagong uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin. Maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Balan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes, kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalani magbasa kaya ng FM. Balita Yung kanyang at talakayan. Balasaan. Yan na, okay na. At ngayon, narito na ang tambalang Tom Lago at Sandy Soriano sa Balita at Talakayan. Balita at Talakayan. Yes, magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. At syempre, bago pa tayo magtuloy-tuloy, pakilala muna natin yung aking kapartner. Magandang tanghali kasamang Sandy at sa lahat ng mga nakikinig sa atin ng palatuntunang Balita at Talakayan. Sa wakas ay nagkatagpo din kami. Oo, talaga naman. Oo. At ito'y tuloy-tuloy na, no? Dahil bakasyon na rin naman eh. No? Yung mga estudyante yata, ito na yata yung last week na pasokan nila, yung mga nag-aaral sa Manila. At syempre yung nag-aaral din dito sa atin, yung mga nasa mga kolehiyo na, ano. Break time, ano? At bakasyon. At doon sa mga, partner, ngayon ikwan eh. Ngayon ay panahon ng mga barangay piyestahan, pagmayuhan. Oo. Madami, binabati natin lahat yung mga nagpipiesta at saka yung mga nakalipas na piyesta yun sa barangay San Vicente South. Na talagang napakasaya nung kanilang piyesta nung May 21. Yun ang tapusan lagi diyan eh. Yun ang pinaka-piyesta ng San Vicente South. Binabati natin yung ating kapitan diyan, si Kapitan Larry Atcha. At syempre doon sa aking kaibigan konsehal kay paring Noel Del Mundo. Ito'y primera konsehal ng ng San Vicente South. Ayan, at sa lahat ng mga gagraduate congratulations sa inyo at sa medyo hindi pinalad, better luck next time. Kasi meron yung mga hindi nakakapasa, yung mga may back subject. Oo, partner. At yung mga nag-drop. May mga nag-drop. Ay, finals ngayon kaya pagbutihin. Iwas muna sa mga Mobile Legend na yan na talaga ng mga malaki ang epekto sa ating mga kabataan, lalo-lalo sa mga estudyante. Yung paglalaro nyo, kumbaga isang tabi nyo muna ngayong week na ito at mag-focus kayo sa inyong mga final exam. At saka alam mo, sayang yung ginagastos ng inyong mga magulang na kung saan-saan lang napapapunta yung perang binabaon nyo, di ba? Hindi nyo alam kung gaano kahirap kumita ng pera sapagkat kayo'y gumagastos pa lamang. Dapat to bigyan ninyo ng pagpapahalaga yung mga perang kinikita at binibigay sa inyong ng inyong mga magulang dahil yan po'y kanilang pinagpawisan at pinaghirapan para suportahan ang inyong pag-aaral. Tama ka dyan, partner, lalong-lalo na yung nasa malalayong lugar na talagang siyempre mahal din ang boarding house dyan sa Metro Manila pag dyan nag-aaral yung kanilang mga anak. Meron kasing mga magulang talagang yun lang kasi yung kanilang pwedeng ipamana doon sa kanilang anak na kahit na talagang hirap na hirap, pipilitin nilang kahit papaano sa magagandang school na papasukin yung mga yan. Kahit nga nila sabi ng mga magulang kahit igapang man, mapag-aral lang at mapagtapos ang kanilang mga anak. Sapagkat yung edukasyon ng tanging pinamamana nila doon sa kanilang mga anak, di ba? At siyempre, tayo namang mga kabataan dapat ay biglan din natin ng pagpapahalaga yung pinaghihirapan at tawag ito yung pagpupursigi ng ating mga magulang para tayo makapag-graduate, makapag-aral sa
anumang uri ng school yan. Ang mahalaga ho ay tayo'y makapagtapos ng ating pag-aaral. Yun. Talagang medyo ang panahon natin, partner, napakainit pa rin bagamat may mga pag-ulan pero yung mukhang mas nagpapapalala pa yung nang init yung uulan tapos biglang iinit kasi yung singaw At balita natin talagang napakalaki na nung pinsalang dulot nitong El Nino sa ating mga magsasaka. Siyempre, apektado yung ating mga kababayan dahil pagka apektado ang ating mga magsasaka, mahal din ang bilihin, partner, ng mga produkto nila. Tama ka diyan. Kung hindi ako nagkakamali, parang batay dun sa datos ng Department of Agriculture, parang umabot na sa 9.5 billion. Yes, mga ganyan. Halaga ng pinsala ng El Nino, in particular doon sa ating agrikultura. Sa kabuuan ho yan, sa buong Pilipinas. Hindi lamang ho yung sa isang lugar, kundi buong Pilipinas yan. At siyempre, partner, umaasa ang ating mga magsasaka ng tulong doon sa gobyerno. Oo. At kung mapapansin mo kasamang Sandy, yung particular dito sa ating lalawigan, yung mga magsasaka natin sapagkat umuulan na, sila ay nagsisimula ng maglinang ng kanilang bukirin. At sila'y nag-aantay na kung kailan sila bibigyan ng libreng binhi ng Department of Agriculture. Nag-aantay nag-aantay. Ang alam ko, parte talaga namang may tulong na ibinibigay ang Department of Agriculture. Sana hindi lang dun sa sa mga pananim sana kumbaga ang laki kasi nung nawala sa ating magsasaka, ibigay dapat talaga yung tulong na may bibigay sa kanila. At wag nang patubuan baka naman may mga kumbaga financial na binibigay, baka may mga sana wala nang tubo, wala nang interest yung ibibigay na tulong ng ating gobyerno. Oo. Alam mo, hindi natin alam kung paano ang proseso nila, pero yung Department of Agriculture kasi meron ng mga private na na mga company na nagsusupply ng binhi sa kanila. Iba-iba yan So sila yung nagbabayad. Kumbaga binhi nila ibibigay sa isusupply nila sa Department of Agriculture yan. Parang dinadaan sa mga bidding yan, di umano na bidding-biddingan. Hindi natin alam kung anong proseso nila. Siyempre kung alam mo naman yung lakaran dito sa ating bansa, hindi natin nilalahat. Meron pa rin talagang mga matitino diyan. Meron pa rin naman. Pero hindi kasi mawala yung pagdududa ng taong bayan hangga't merong korupsyon kasi sa ating gobyerno. Hindi ho nawawala yung pagdududa ng ating mga kababayan na yung mga yan nalalagyan din naman. Tsaka partner, sana naman ito'y usapin ng kahirapan na lalong-lalo na doon sa ating mga magsasaka na talagang masyadong naapektuhan. Sana naman ay hindi na mapagsamantalahan kaya nga tayo nagpapasalamat tayo kay Congressman Arnan Panaligan, 'di ba? Siya rin doon sa committee ng Department of Agriculture. Kung matatandaan mo yung budget na pinag-usapan nila na dating 15 billion dahil ito'y nakita ni Congressman Arnan Panaligan, mukhang mabagal yung pag-usad ng tulong na binibigay ng Department of Agriculture dahil nakikita nga na hanggang ngayon nag-i-import pa rin tayo ng bigas na talagang nakakapagtaka. So ito ay inilaban nila sa Kongreso yung dagdag budget diyan sa Department of Agriculture na naging 30 billion nga. So ito yung napakalaking budget na para punan yung mga pangangailangan ng ating magsasaka. Kung talagang gagawin ito ng Department of Agriculture na tulungan yung ating mga kawawang magsasaka. Oo. Alam mo naman pagka usapin sa national at siyempre ang major concern kasi ng ating Congressman Panaligan, kahit saan mo makikita dyan yung mga postings niya. Una, yung mga tinutulungan niya, yung ating mga kababayang mga magsasaka. Magsasaka, partner. Yung mga farm-to-market road. Yung mga irrigation, yung mga protection dike, kung saan andyan na naman, nagbabadya na naman yung La Nina phenomenon. Isa naman ito ngayon. Iba naman ito. Ulan. Ulan na naman. Dahil alam mo nga, yung epekto ngayon ng climate change sa atin, ay talagang nararamdaman na kasi yung mga bansa na hindi inuulan noon, ngayon binabaha na. Di ba? Kaya nakaka-alarma kasamang Sandy sapagkat hindi na natin mapipredict ngayon kung talagang ano na ba nangyayari sa ating mundong ibabaw. Kaya ang ginagawa natin gobyerno ngayon, sa pangungunaho ng ating Congressman Panaligan,
ay nagtatagni-tagni ng budget. Para mapunduhan itong mga protection dike na maaring makapagprotekta dito sa ating mga kababayan na mga magsasaka. Alam ko, partner, mayroong ongoing project, ito yung nasa ilalim ng opisina ni Congressman Arnan Panaligan, yung proyekto ng DPWH na sinasabi natin na yung paglalagay ng mga protection dike na hanggang ngayon ay tuloy-tuloy yata ito. Ito ay napakalaking tulong sa ating mga magsasaka, at ito ay matagal na yatang sinimulan at medyo may mga lugar na na pwedeng hindi mapasok ng tubig kasi, partner, pagka walang mga protection dike yan, ay yung tubig ay kung saan pumupunta yan at ang laging naapektuhan diyan yung ating mga sakahan. Doon pumupunta kasi ang tubig Kaya ito yung mga proyektong talagang dapat talagang i-prioridad. Madami tayong may ibang politiko, may mga infrastruktura din ng mga ginagawa, kaya lang mukhang hindi prioridad yung mga infrastruktura. Ang dami may mga katulad diyan sa hindi naman natin lahat ng politiko kumbaga may kanya-kanyang project yan pero sana dapat ay project yung mga pangunahing pangangailangan talaga ng ating kababayan, hindi yung mga building na hindi naman nagagamit. Kumbaga nakatiwang-wang lang yung mga building diyan para makapagpatayo ka lang ng isang proyekto. Hindi naman ito yung dapat prioridad ay patatayo mo. Sana yung makakatulong sa ating mga kababayan. Sabi nga ng ilang mga kababayan natin, yan ho ang kanilang prioridad. Yung pagkakakitaan. Kasi hindi natin makailayan na talagang merong mga SOP yan dyan So pagdami ng infra project mo, pagdami ng SOP mo. Kaya nga. At ang tanong ba dyan magkano kay Eddie? Ayun. Eddie sino pa? Eddie sa kanya. Yung panawagan pala diyan sa Oriental Mindoro Provincial Hospital, bagamat wala pa tayong update tungkol doon sa conversion niya sa regional hospital. Meron tayong mga texter dito na taga Provincial Hospital, mukhang yung kanilang health emergency allowance ay hanggang ngayon hindi pa rin nila natatanggap, samantalang yun daw sa mga private hospital ay matagal na na-release na, tatanggap na. Bakit sila nasa gobyerno sila hanggang ngayon wala daw silang hindi pa rin natatanggap ng mga empleyado diyan ng provincial hospital. At ang sinasabi pa, partner, may mga medical equipment na sira ngayon diyan na hindi rin na ipapagawa, pati yung ating mga kababayan. Sa bagay, hindi na bago yan paulit-ulit na sumbong sa atin yan na yung mga pasyente nasa hallway lamang, nakakaawa naman at ang dami daw naman building na nakatiwangwang doon sa likod nila. Bakit daw hindi convert yun sa pasyente para naman kahit paano hindi mahirapan? Napakainit ang panahon ngayon yan ang sinasabi natin, partner. Pagawa tayo ng pagawa ng building, hindi naman natin papakinabangan. So ito, may mga building daw di umano diyan sa provincial hospital, diyan sa mga katabi diyan na pwedeng kumbaga hindi naman daw nagagamit. Baka pwedeng i-convert muna ito doon sa mga pasyente. Siguro baka, sa dami kasi nasa hallway na daw siguro baka hindi pwede dahil may ibang purpose ang mga building na itinayo na yan. Kaya hindi siguro nakalaan para sa provincial hospital. Kung yan halimbawa ay ang hiningian dapat ay ang provincial hospital, at kung nakikita talaga kung ano yung main problem, yung pangangailangan ng provincial hospital, sana nagkaroon kayo ng mga diversion ng pondo dyan para matugunan yung dapat pangangailangan na urgent na itong mga kababayan natin na nakakaranas ng medyo hindi magandang karanasan dyan sa provincial hospital. Although hindi ho natin sinasabi na maganda naman hong serbisyo talaga ng mga public hospitals kasi yung mga doctors natin yan, mga expert yan. Magagaling partner yung mga doktor natin. Pinag-aaral yan ng national government sa mga ibang bansa para matuklasan at ang kanilang kaalaman ay para lalong mas maging mas advanced, di ba? Katulad ng yung mga PGH, di ba? Yung mga doktor diyan kasamang sandi, mga espesyalista yan. Mga magagaling, ginagastusan yan ng gobyerno natin para sila ay makapag-aral sa ibang bansa, di ba? Ang problema naman dito, ang mga kagamitan yung hindi
natutuunan ng pansin para maging moderno at para sa paggamit sa kagamitan na ito ay maging maayos ang serbisyo nito para sa ating mga kababayan. Yan sa sa provincial hospital partner, yung ating kasalukuyang provincial hospital Kasi ang nagpagawa niyan panahon pa yan ni nung governor pa siya, si Congressman Arnan Panaligan. Talagang siya ang nagsimulang magpatayo niyan at napakaganda nung hospital yan, partner. Alam po, aircon pa yan At napakalinis. Kaya lang mukhang hindi ito na-maintain ng mga sumunod na nanungkulan diyan. Madami siyang pinagawa diyan sa Pinamalayan. Meron siyang mga community hospital diyan na pinatayo sa panahon din ni Governor Arnan Panaligan nung siya nanunungkulan noon. Talagang nakikita mo yung mga prioridad na pangangailangan ng tao. Yun yung nagiging proyekto ni Congressman Arnan Panaligan, yung mga hospital. Alam niya kailangan ng ating mga kababayan. Kahit hanggang ngayon, partner, pumunta ka sa opisina ni Congressman Arnan Panaligan, ang laki nung ibinibigay ng mga tulong doon sa mga nangangailangan pagdating sa mga hospitalization. At yan parte sa sinasabi natin diyan sa provincial hospital na natin. Talaga namang partner, talagang yung mga doktor natin diyan magagaling. Mga specialista yung iba diyan At nasa private na nagjo-duty rin sila. Magagaling kaya lang babalik tayo sa sinasabi mo anong gagawin mo doon kung sira naman yung equipment, yung mga medical equipment para tingnan niya mga yan, tapos wala namang may bibigay na magandang klaseng gamot o kaya mga libreng gamot na para diyan sa mga pasyente. Paano yung galing mo lalabas kung ganun lang na ang gagawin mo lang ay padut-dut lang ng stethoscope mo. Wala. Pero sayang, ang gagaling ng ating mga doktor diyan sa provincial hospital. Kaya nga yun nga, iba kasi yung tinitingnan sa tinititigan Kaya dapat pagpasensyahan lang muna natin dahil yun ang kanilang prioridad. At sana kung ang hospital na yan ay nagkaroon ng pagkakataon na may convert sana into regional hospital, sa tingin ko kasamang ito sana yung sagot diyan sa mga kakulangan na kagamitan na nararanasan ng ating mga pasyente diyan. Kasi pag medyo emergency talaga kasamang dalhin mo na sa mga private hospital. Pagka kinakailangan kaysa diyan, kasi pipila ka pa diyan or ano man diyan, kasi hindi ka agad marami kasing nakakaranas diyan, hindi agad naaasikaso kasi yun ka naman sa dami ka namang pasyente. Kung halimbawa yung ratio niyan, isang doktor ay 100 pasyente, paano mo mapagsilbihan yan, di ba? Walang pinagkaiba yan doon sa ratio ng pulis sa atin na ilang civilian yung equivalent ng isang pulis, di ba? Kaya yung krimen minsan medyo nataas dahil kulang sa visibility, ika nga. Kung sa hospital naman, kulang din sa atensyon ng mga medical doctors natin, kulang din sa serbisyo ng mga libreng gamot, medical equipment na dapat magagamit na panlunas doon sa mga kababayan natin, di ba? Kaya nga pinus ni Congressman Arnan Panaligan yung ating Oriental Mindoro Provincial Hospital na maging regional hospital dahil nakikita ng mga kababayan natin meron talagang problema at meron talagang mga kakulangan. Kasi kung magiging sinasabi nga natin, kung magiging regional hospital na ito, ay malaking advantages para sa ating mga Mendoreño. Kasi isipin mo yung Batangas Regional Hospital, 'di ba? Napakaganda, napakaayos, na malinis, kumpleto sa gamit, may mga gamot. Ganun na rin ang mangyayari dito sa ating kasalukuyang Oriental Mindoro Provincial Hospital pag na-convert na ito. Pangalawa, partner, yung ating mga doktor diyan, yung ating mga health worker diyan, ay pabor sa kanila kasi national na yung hahawak ng ng ating regional hospital. Sila na yung magbabudget. Kumbaga, malaking kabawasan din sa budget ng ating provincial hospital, provincial government, yung mababawas na budget diyan sa provincial hospital. Kasi nga, sinasabi rin ni Congressman Arnan Panaligan, ang magbabudget na diyan ay ang national na. Baka sakali maiwasan na rin yung palakasan diyan sa provincial hospital pag naging regional na yan. At yun na nga, kung ano yung benefits na tinatamo ng mga nasa national,
yun na rin ang matatamong benepisyo mga naandyan ngayon. At hindi rin totoo na matatanggal sila sa trabaho. Ang sabi nga ni Congressman, kung sila yung nakahiga sa banig, maaring makahiga sila sa kutsyon dahil mas gaganda yung kanilang sitwasyon. Diyan sa pag na-convert na nga yung provincial sa regional hospital. Oo. Tapos dadagdagan pa ng PhilHealth. Ang laki-laki ng mga binabayaran ng mga manggagawa natin na kinakaltas sa kanilang sweldo. Sapagkat yung PhilHealth, 'di ba, merong iba-ibang klaseng merong premium, merong indigent, merong regular na ang laki ng binabayaran, lalong-lalo na yung mga professional, mga doctors kasamang sandi, ang lalaki ng PhilHealth na binabayaran ng mga 'yan. Tapos pag dating naman sa hospitalization, pag malaki yung bill mo, tapos ibabawas ng PhilHealth, napakaliit lang. Dapat, 'di ba, dapat yung value nung binabayad mo kung naka-premium ka, dapat naka-classified na premium din ang ibabalik ng PhilHealth, 'di ba? Wala naman silang puhunan. Nagbayad ka, wala naman silang puhunan. Bakit hindi nila ibigay dun sa mga kababayan nating nagbayad ng tama, 'di ba? Kung halimbawa, ilang years ka na nagbabayad, mula halimbawa 18 years old ka na nagbabayad ka ng PhilHealth mo, tapos na-hospital ka at the age of 45. Ilang years. Malaki na yun ihulog mo. Malaki na ihulog mo. So hindi katumbas nung inihulog mo yung nagiging benepisyo mo. 'Di ba yun ang ngayon, pinag-aanuhan sa Kongreso na dapat magkaroon ng revision naman itong sa PhilHealth law. Dahil unfair doon sa mga nagbabayad. 'Di ba? Okay lang yung indigent kasi talagang kailangan tulungan ng gobyerno 'yan. Subsidized naman ng gobyerno yung mga indigents, 'di ba? Although nagbabayad din pero mas mababa lang, dapat naka-base din doon sa bill at saka sa binabayad ng ating mga kababayan. Ayun. Okay, partner, siguro meron tayong ilang balita ditong national at alam mo naman medyo nakita natin sa balita at may mga pagbabagong naganap sa Senado. Mukhang naiwasan nga yung kudita pero yun din naman ang nangyari, natanggal din yung ating Senate President na si Zubiri. Senador Zubiri. At basahin ko lang itong isang balita. Dito sa Escudero, umaming promotor ng kudita versus Zubiri. So ito pa siya pala yung promotor si Senator Escudero, basahin ko lang inamin ni Senate President Francis Chis Escudero na siya ang nagsimula at kumausap sa mga kasamahang senador upang mapalitan sa pwesto si dating Senate President Juan Miguel Zubiri. Bagamat Bagamat at hindi nilabas sa plenaryo maging sa publiko ang resolusyon na nagpatalsik kay Zubiri, inamin ni Escudero na siya ang unang pumirma rito. Yung resolusyon kasi yung isa lang pahina, pwede namang hiwa-hiwala yun. So walang una, walang pangalawa, ani Escudero. Nauna rito, sinabi ka makalawa ni Zubiri na noong nakaraang Miyerkules, May 15, niya nalaman na may senador na kumikilos upang mapatalsik ako ang unang pumirma, kaya naman kasi ang nakikita ay sa pwesto. Pero sinabi ni Escudero na hindi niya alam kung sino ang nagsabi kay Zubiri nung Miyerkules dahil nung Huwebes lamang siya nagsimulang mangusap ng mga kasamang senador. Actually, hindi ko alam kung saan niya nalaman nung Wednesday kasi Thursday pa lang unang may kinausap ako. So hindi ko alam kung sino yung Wednesday, ani Escudero. Kinumpirma rin ni Escudero na may 15 senador ang pumirma sa resolusyon tungkol sa pagpapalit ng liderato. Pinaliwanag din ni Escudero na hindi na kailangan pang ipakita ang resolusyon dahil nangyayari naman ang pagpapalit ng Senate President sa pamamagitan ng gentlemanly conduct. There was no need ipakita ang resolusyon. Again, gusto mo man masakit sa buhay, palagi in the past ang pagpapalit ng Senate President is always arrive at through a gentlemanly conduct. I think 9 out of 10 except nung mga unang panahon ang SP o ang Senate President hindi tinatanggal, nagbibitiw. So hindi na kailangan na kung anong declaring vacant ani Escudero, palagi rin niyang payapa
at hindi magulo ang pagpapalit ng leader ng Senado taliwas sa mga nakaraang pangyayari sa House of Representatives na palaging may gulo at bangayan. Ayun. 'Di ba? Yung nakaraang mga balita, medyo magulo yung nangyari sa Senado, ha? At medyo controversial dito si Senador Bato, ha? Kasi ang isa sa naging dahilan kaya natanggal niya si Senate President Zubiri, sa pagkakaalam ko, ay yung pag-iimbestiga. Kumbaga kinampihan niya si Bato doon sa pag-iimbestiga doon sa drugs na binabato sa ating pangulo. Kaya lang nagkabistuhan kung sino pa itong dahilan. Kumbaga tinulungan mo na nga kung sinong kinakampihan. Siya pang naglaglag sa'yo. Nagkabistuhan siya, mismo pala si Senador Bato ay talagang pumirma do sa resolution na nagtatanggal kay Senator Mig Zubiri. Kaya medyo controversial sa ngayon may paiyak-iyak pa si Senador Bato. Artistahin So ngayon abangan natin yung pangyayari kung anong changes do sa sa pagpapalit ng liderato, kasi ang alam ko itong si Senator Chis Escudero ay anti-chacha ito So malalaman natin kung nagbago yung kanyang stand dito sa pagdating sa charter change. So malalaman natin. At saka naniniwala ako na hindi naman kakayanin basta-basta ni Senator Escudero na maging Senate President kung walang basbas din niya ng mas nakakataas. So parang maaring plinano yan. Yung pagpapalit ng liderato. At hindi lang naman si Zubiri ang nagkalasan may mga nag-resign pang iba. O baka naman mas majority ang pumabor kay Escudero na iluklok bilang majority floor leader ng Senado. 'Di ba? At speaking of yung sa Chacha, meron mamayang hapon yata, 'di ba ngayon May 22? May 22. Kailan ba yun? Para mamayang hapon yata yung sabay-sabay na pagbibel ng simbahan, Catholic Church, yung prayer against the charter change ng ating simbahang Katoliko. Kasi partner dito sa charter change, kasi kaya nga mukhang duda yung iba dito. Maganda naman yung ibang sasabihin natin pagpapalit ng ibang provision dito tungkol do sa mga economic provision. Kaya lang ang nakikita mukhang hindi yata may pakita yung kabuuan Yun ang gustong makita ng ating mga kababayan, yung kabuuan nung babaguhin charter change. May pagdududa kasi na baka mapasama yung term limit. So kung may papakita lahat yun talaga, siguro yung sa economic provision, yung sinasabi nga ni Congressman Arnan Panaligan, maganda naman kung tungkol sa economic provision. Siguro pakita lang yung kabuuan talaga kung paano nila gagawin yun. Ang mas maganda nga sana doon kung magkaroon man ng revision yung matutuloy yung charter change, dapat isama na nila yung tawag dito yung mga tawag dito, yung mga kandidato natin na sila na lang lagi yung tumatakbo. Yung political dynasty. Political dynasty. Actually, partner matagal na yung political dynasty. Kaya lang sinasabi natin, sabi nga ni Congressman Arnan Panaligan, paano ba makakakuha niya, may papatupad yan, halos lahat nung gumagawa ng batas ay merong political dynasty. Merong mag-ina, magkapatid, diba? mag-ama. Yan ang matagal na dapat tinatanggal, yung political dynasty. Mag-asawa, kaya may maganda naman balita kasamang Sunday dahil yung Rice Tarification Act, yung Agricultural Tarification Act ay lumusot na sa third and final reading. Diyan sa House of Representatives. Kabilang dito layong pahusayin ang buffer stocking capabilities ng gobyerno para magkaroon ng market intervention. Nang sa gayon, ma-stabilize ang presyo ng bigas sa panahon ng mga kalamidad at iba pang mga emergency situations at pagaanin ang pasanin ng mga consumers. Kasi partner dyan sa rice tarification law pala na yan, kaya pala yan ay isang sinasabing hindi pabor sa ating mga magsasaka, hindi rin pabor sa ating mga babayan. Tinanggalan pala diyan yung karapatan ng gobyerno, kaya pala ang INEP hindi pwede maglabas ng bigas doon sa presyo, kasi hindi sila pwede makialam doon sa presyong inilalabas ng kumbaga nandoon niya sa batas ng rice tarification law. Siguro yun na nga ang inaano na pwedeng ang gobyerno ngayon amyenda. Ang gobyerno ngayon pagaganahin uli yung NFA para magkaroon ng mas murang bigas doon kalaban itong mga
matataas na presyo na ito. Kumbaga, pwede na mag-intervention yung ating gobyerno pagdating doon sa presyohan ng bigas. Oo, kaya nga inaprubahan itong ng Kamara yung House Bill number 10381 at ang pamagat nito an act further amending Republic Act number 8178 as amended, known as Agricultural Tarification Act. Pinuri daw ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang nasabing development ng isang makabuluhang hakbang upang masigurado ang steady food supply dito sa ating bansa. At syempre, yan. Oo, yan Ikwan, ang isa sa nakita natin, nakipaglaban niya, talagang nakita natin si Congressman Arnan Panaligan. Yan ay isyung pambansa, hindi lang sa Oriental Mindoro, yung issue na yan, yung rice tarification law na yan. At nakita natin kung paano niya napag-aralan na talagang itong rice tarification law hindi nakatulong sa ating mga magsasaka. Kaya talagang pinropose niya dapat maamyandahan itong rice tarification law na ito. Kaya dapat lang na maisaayos, sapagkat alam mo yung simula noong nawala itong tawag dito yung karapatan ng NFA sa pagbebenta ng bigas. Ay talaga namang yung ginagawa ng mga local traders natin ay talagang sila na yung nasusunod. 60 pesos per kilo ngayon, 62 pesos per kilo ngayon. O kaya pala hindi makapaglabas ang NFA, tali pala yung kamay nila do sa rice tarification law. O sabagamat namimili itong mga ito ng palay at nakakapag-stock, yung pala naman ay para sa mga calamity lamang pwedeng gamitin. Hindi pala ito pwedeng pambenta. Tapos dagdagan pa pero may nakalusot, 'di ba? Dagdagan pa ng mga tiwaling 22 pesos binenta lang nila, 'di ba? 23 pesos. Kaya actually meron ng mga bigas ngayon sa na binebenta yung NFA sa mga kadiwa stores na merong mga bigas. Ay hindi ko lang alam kung meron dito sa atin na bigas na naibebenta sa mga kadiwa store. Pero medyo malayo kasi. Nakikita kong pwesto ng kadiwa dito sa atin sa tabi ng NFA. Doon yata sa tabi ng ng NIA. National Irrigation sa National Road. National Road, madadaanan mo doon sa harapan ng NIA. Minsan napadaan ako doon at marami silang paninda siguro dapat dalhin nila yan sa palengke. Para mas maganda at para mas accessible doon sa ating mga kababayan. O kaya ang gagawin nila bara-barangay kung talagang sila ay kumbaga sila ay talagang desidido na tumulong. Dalhin nila sa barangay, dalhin nila sa palengke, yung mga mga tinitinda nila, yung kadiwa. Hindi naman alam ng ibang taga-barangay yan, lalo-lalo na pagdating doon sa mga parting mga bulusan na yan, mga paano pupunta hindi sa ay di talo ka rin sa pamasahe. Mura nga diyan yung pamasahe mo. Diba? So dapat talagang ilapit mo. Kailangan talaga dapat sa malapit sa palengke, sa sentro, 'di ba? Kasi diyan ang maraming diyan ang maraming mga kababayan nating pumupunta para bumili ng kanilang mga basic na pangangailangan. Yung palang escalator ng palengke, ewan ko pero mukhang nakita ko sa isang Facebook page na nagawa na. At umaandar na ito, kaya lang nagkaroon ng problema. Siguro isang araw lang naman, hindi natin alam, na-repair. Malaking tulong para doon sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat tayo bagamat matagal pero nabigyan din naman ng pansin itong problema ng mga ating mga nagtitinda diyan sa palengke nating kababayan na matagal na nilang minimiti, nirereklamo na sana magawa. Ayun, nagawa naman. At sana tuloy-tuloy na at isa pa ring problema nila diyan na alam kong hinihiling din nila ito sa ating city government ay yung mga nagtitinda sa mga kung saan-saan, yung mga kumbaga dapat kasi may palengke naman tayo, dapat nakasentro yung pamilya sa palengke. Yung mga nagtitinda na sa barangay ay iakyat natin sa palengke. Kasi hindi naman natin na-check yung yung kalinisan ng mga tinitinda diyan sa mga barangay. At mas maganda siguro kung nakasentro, kaya nga tayo may palengke, dapat doon nakasentro yung pamilyan. Ang daming bakante partner doon sa taas ng palengke na table na pwede silang pumwesto doon. Mukhang yun siguro ang isa pang inaantay na problema ng ating mga kababayan na masolusyonan. Ay kung matatandaan mo partner, yung palengke sa panahon ni Mayor Doy, siya mayor pa, naging congressman, mayor na ay nabuo yang
public market. Napakaganda rin yung partner ng panahon na yun. Siyempre, bago yan at napakalinis. Napakalinis ng pagkakagawa ng ating palengke. Kaya lang, siyempre, dumadating yung panahon, tumatagal yan, naluluma yan. At talagang minsan may mga depekto na lumalabas. Kaya lang, dapat siguro yung mga nakaposisyon naman na ipapaayos ito, na ipaparepair. Kumbaga, ito naman ang may-ari nito ay taong bayan, hindi naman kung sino-sino. Ang nakikinabang dito ay taong bayan, dapat siguro napapaayos yung mga depekto nitong ating palengke. Actually, yung mga may pwesto din sa palengke, sila rin yung may mga pwesto sa baba Oo, dalawa-dalawa na. Dalawa-dalawa na Oo. So siguro medyo nami-minimize naman siguro yung complaint nila dahil nabigyan naman sila ng permits May mga permit, kung mapapansin mo yung mga nasa lalod na nagpupwesto ng gulayan, ano pa yung mga paninda nila? Isda. May mga isda may mga permiso na yan, may mga permit sila. Binigyan kasi sila ng business permit nang inisyon sila ng city. So pagdating naman doon sa mga barangay, parte doon sa Ormeco, marami din nagtitinda ng mga isda doon. Na mas mura compare natin sa public market. Dahil di ba isinunod naman yung 5 kilometer radius na although okay, nakakatulong. At saka doon sa mga taga-barangay, hindi na masyadong mahihirapan sa pagbili sa palengke dahil pag bumili ka sa palengke at may sasakyan ka, magbabayad ka pa ng parking fee. Isa naman problema doon, may parking fee. Parking fee. Then yung presyo doon mas mataas. Kumpara mo doon sa mga barangay na may mga permit naman silang, kailangan lang siguro ng city natin dyan is i-regulate. Bigyan sila ng tamang permiso, may permit sila, tumubo sila ng permit. Dahil naghahanap buhay ka gawin na nilang legal. Kumbaga, bigyan nila. Kasi madaming kailangan ng permit yan. Hindi lang naman sa barangay. May permit yan sa... Kailangan din yung sanitary permit. Di ba, isda yan pagkain. Isda yan, sanitary permit. So, gawan nila ng magandang sistema. Pero may nakikita akong umiikot yung... Parang 3 sasakyan yan, umiikot sa mga tinda-tindahan. Kasama yata yung Department of Energy, DTI. I don't know kung sino pa yung mga ilang kasama dyan. Yung taga-city yata, nagtitingin sila ng mga permit sa mga stalls. Pero dapat, isa napapansin ko lang, dapat lahat titingnan nila kasi minsan kahit yung maliit na tindahan nasisita nila Pero dapat may, di ba, pagka kumukuha tayo ng permit, di ba, may category yan. Kung ito lang yung puhunan mo, dapat ito lang yung halaga ng permit na tutubusin mo. Di ba? Kung malaki kang grocery, hardware ka, mas malaki dapat yung, kasi malaki ang puhunan mo So malaki ang... So depende sa puhunan. Dapat depende sa puhunan. Di ba? Kasi nakakategorize dapat. Hindi ko lang alam kung pare-parehas bagay yung halaga ng pagkuha ng permit. At saka dapat maging stricto din yung yung Bureau of Fire. Dahil yung iba dyan, medyo sikip na rin yung mga areas, lalo na yung mga nagtitinda ng mga LPG. Yun. Yun dapat ang bigyan natin ng medyo stricto na minsan kasi pag tumubos ka, hindi naman na-inspeksyon. Kasi parte ng alam ko pagka yung meron kang bubuksang isang business at kailangan mo talaga kumuha ng business permit pamula sa barangayan hanggang sa city. Sa city kasama na lahat diyan, yung pati yung sa fire, pati yung itsura, bibisitahin yan kung yung bang lugar mo ay safe. Kumbaga sumusunod doon sa standard nila. Actually doon sa permit mo, yung sa business permit mo, kasama pa nga doon yung garbage fee. Kasama pa doon yung parking fee. Kahit walang parkingan, may parking fee. Yung usaping parking niyan, mukhang lahat magkakaroon na ng parking fee. Pati ito yatang isang malaking establishment dito, mukhang magkakaroon na rin sila ng parking fee. Pero ang naman nila diyan, parang nag-ooperate sa kanila is yung private na mga agency. Contractor. Na sila mag-ooperate, tapos hindi natin alam kung magkano hatian nila. Magkano hatian nila. Kaya ako minsan marami pa namang mall na libre. Doon ako pumupunta sa mga libreng mall muna na kasi sayang din naman partner yung babayad mo babayad mo 30 pesos. Tapos may oras pa yun, dadagdag pa ng dadagdag yun. Meron ka naman bibilan diyan sa Pure Gold, libreng-libre yung yung parking. Pero hindi rin naman na parang may din naman, may certain hours din naman na wala naman dagdag kasi nag-try ako diyan sa
Parang pagka sa Centro Mall, 1 hour yata. Pwede kang wala ka yatang babayaran. Ako naman parang umabot pa yata ako ng 3 hours o 2 hours. Wala kang binayaran. May binayaran din ako pero yung ano lang nasa ticket. Tapos humingi ako ng official receipt, binigyan naman ako. Akala ko kasi ay yun pa rin ang nire-recycle na resibo. Baka. Pero hindi naman. Kaya sinubukan ko kasi para makita natin kung talaga yung yung proseso nila. Para wala tayong masabi kasi minsan nagdududa tayo pero mas maganda yung nararanasan natin. Tsaka tama yung ginawa mo, humingi ka ng official receipt. Official receipt. Dito sa public market wala namang official receipt yan yung stamp ba yun? Stamp lang na pwede mo namang ipa-imprint yun di ba? Pwede mong ipa-imprint yun, pwede ipa-xerox yun Pagka gusto magpalusot ng mga doon, ng mga nagtitikit doon pwede silang gumawa ng counterfeit na yun Yun lang. At kung alin lang yung alin lang yung gusto nila i-submit doon, yun lang, pwede. Tsaka diba? Pero may sila may parang ini-stamp na petsa. Sana nga inaalis na yan kasi public public property. Dapat wala nang bayad. Ewan ko ba, parang sa mga ibang public market wala namang ganyan kasi kaya nga public kaya wala naman talagang bayad yan sa totoo lang kasi marami tayong napupunta mga public market. Yung pinagbabayad lang dyan, yung mga naglo-load at saka nag-unload ng mga produkto. Sila lang yung binibigyan ng talagang may parking fee. Kasi ang tawag doon, may tawag sila doon Kasi may produkto kang may produkto business kang yun negosyo ka negosyo yun diba? Ito, ikaw simpleng mamamayan, bumili ka na nga bumili ka na nga tapos nagbayad ka pa. Diba? Hindi natin alam kung kailan pa nagsimula yan, pero dapat rin nila yan. Na-check din nila at napapag-aralan kung paano. Uy, partner yung nitong mga nakaraang sa bagay hindi na bago yung yung brand out na nangyayari Anong balita? Ba't ba mukhang sunod-sunod na brand out yung nararanasan ng ating mga kababayan Alam mo, matagal na ilang taon na itong problema natin na ito. Taon na. Dekada na. At bakit nakakapagtaka pa rin, bakit hindi mag-invest ang ating Ormeco kaya kung sino man ang provincial government doon sa mga renewable energy? Napakaganda nun kung matagal nang sinimulan yan, taon na, hindi lang yata 5 taon itong problema nating nararanasan dyan sa brownout na yan na talagang pinagtsatsagaan lang. Siguro kung nag-invest sa mga renewable energy katulad ng sinasabi nga ni Congressman Arnan Panaligan, yung mga proposal niya noon na hindi naman yata sinagot yung sinasabi natin na wind power, yung mga hydro, yung solar, malaking tulong na sana at maaaring gumagana na ngayon kung noon pa naisip hanggang yata wala yata planong walang plano ang ating Ormeco o kaya itong ating provincial government na mag-invest din sa mga mga renewable energy. Napakaganda At yan na rin naman yung tinatakbo nung ibang lugar dito sa atin, hindi lang ng ibang bansa, talagang sa mga renewable energy na pumupunta yung mga investment nila para diyan sa energy So siguro panahon na para pag-isipan na diyan naman tayo mag-focus sa mga renewable energy. Tsaka isa pa medyo medyo lesser yung yung epekto niya sa ating sa ating kalikasan. Dahil siyempre natural yan. Yung hangin, walang pollution. Tsaka at saka yung walang mga oil spill na pwedeng walang komisyon contaminate doon sa ating karagatan, ilog o ano man. Wala rin komisyon niya. Saka meron din. Ay, sa bagay, pag talagang lalagyan mo ng komisyon, makaka-komisyon pa rin Pero itong diesel, talagang alam mo, mura na rin naman diesel ngayon sa ibang lugar, 53 pesos na lang sa parting Antipolo, nakikita ko dahil ako nagbabiyahe dyan. Mura na rin yung diesel ngayon. Kung nakakapagtaka, hindi nababa. Actually, ang sabi ng aking isang kaibigang Chinese, dahil meron siya mismo, nagmo-monitor siya, may negosyo siya connected sa mga langis o petrolyo. Ang niya kasi, ang pinaka-basis niya pag siya ay nag-i-stock, yung world market, nakikita niya kung paano yung trend kasi yearly ganun ang nangyayari. Sabi niya actually sa presyo ng diesel natin per barrel yan ng gasolina natin, dapat sa ganitong panahon
Ang actually yung bebenta natin yung gasolina. Halimbawa 44 pesos, may kita pa yan. Sa 44 pesos. Sa 44 pesos hanggang hanggang 46 pesos, may kita pa yan sila, sabi niya. Ang problema pagdating sa Department of Energy, pag sinabi bababa tataas kami ganito. Dapat hindi papayag si DOE. DOE. Yung problema, sige, taas kayo. Baka nalalagyan. Hindi natin. Kumbaga doon sa kwan, sige, yung itataas nyo, may porsyento kami dyan. Hindi natin alam kung ano yung usapan nila. Kaya sabi niya, dapat lahat ng tao natin sa gobyerno ay meron silang tinitingnan na pangkinabukasan ng ating mga anak, ng ating pamilya, ng ating mga kababayan. Kasi hindi yung puro na lang bulsa ang intindihin. Sabi niya, kaya wala pagunlad kang Pilipinas, sabi niya. Kasi nandyan yung nandyan yung mga komisyoner. Nandyan lahat Kasi nakakapagtaka, partner, kasi nakita ko, nasa 53 na. Siguro doon sa, kung katulad ng Ormeco, ang laking kumuha ng diesel niyan, baka mas mababa na yung kuha nila. Oo, siyempre, diba? automatic kasi nakadirekta na sila. Yung nakikita ko doon, mga gasolinahan yun. Doon sa Antipolo, ang baba nung diesel diyan. Bakit hindi bumababa yung taripa ng kuryente natin? Alam mo yung price difference ng gasolina sa Mindoro at saka sa Bulacan, umaabot ng almost 10 pesos. Ang diferensya. Per liter per liter yon. So, halimbawa, yung isang truck na magdi-deliver mula sa depot, diyan lang naman makukuha yung mga sa Batangas, diba? Sa Batangas. Meron sa Batangas, meron sa Bulacan. Wala na kasi sa sa yung nasa Manila, wala na sinarado na yun. Diba? Gaano kalapit yan kung titingnan natin? Ilang kilometro lang yan. Yung isang truck ba, kumakarga yan ng ilang libong litro yan. Diba? Tapos, ang ipapatong mo 10 piso. Kaya nga, wala ring kumbaga price. Awan ko kung paano tinitingnan ng DTI yung price control niyan ng gobyerno. Kasi sabi nga nila hindi deregulated, di ba? Dahil ang pinagbabasehan ay yung world market. Parang kung yung sa world market kan bababa na rin naman partner di ba? Yung sinasabi nga natin mababa na yung diesel Dapat ang madali kasi diyan kung hindi siya deregulated ng ating DTI or ano man para doon sa kanilang price monitoring, lay down nila kung magkano kinikita nila. Tsaka diba? Mukhang unfair naman yun sa alam naman ng gobyerno na pag hindi mo deregulated yan, sila yung nagde-decide ng presyo niyan. Ngayon, dapat chine-check nung ating national government. Chine-check dapat nila na teka muna, sobra-sobra naman yung tinutubo nyo. Dapat hindi natin alam kung bakit hindi magawa yun, di ba? Yun na nga lang yung pamasahe ng yung barko natin. Deregulated din, di ba? Di ba? Ganun na lang kasimple hindi, bakit yung ibang company dyan, nakakapagbaba sila ng pamasahe, katulad ng biyaheng papuntang Katiklan, Rojas to Katiklan. Alam mo, merong isang shipping company dyan na mas mababang singil niya compare dun sa ibang shipping company. Bakit ano bang ginagas nun? Tubig? Di ba? Parehas lang naman yung gatong nyo. Ibig sabihin, yung isang negosyante dyan, meron siyang concern dun sa mga pasahero niya. Sa mga dito sa atin, sa mga commuters. So ibig sabihin, sa atin walang concern. Hindi ko alam kung pero dapat nakita natin, nabanggit mo yung problema natin sa pamasahe sa barko. Ang sinasabi nung ating mga namumuno dito deregulated yan, hindi nila mapababa yung pamasahe. Pero merong isang question ito. Nagpapakilala. Dahil may balak sa politika. Dahil may balak sa politika, pero ganun pa man, at least nababanggit niya itong problemang ito. Kaysa naman do sa parang mga wala nang pakialam, sila mismo yung nasa katungkulan. Hindi man lamang magawa ng paraan na mapababa pa yung ating pamasahe sa barko. Siguro pag-aralan nila yung point ng isang ito na dapat ganito lamang yung pamasahe ng barko, dapat ganito lang pamasahe ng mga sasakyan. Pag-aralan din siguro nila at sila yung kumilos, sila yung nasa posisyon Sila yung tamang tao para sagutin o kaya tanungin kung bakit talagang hindi bumababa yung mga pamasahe ng mga shipping company na yan. Oo, tama. Wala na bang ibang paraan pag sinabi mong deregulated yan,
yung pamasahe diyan, sila yung nagdi-decide. Wala na bang ibang paraan na magagawa? Yung tong ating mga lingkod ng bayan na binoto? Kung talagang gustuhin nila, marami hong magagawa diyan kasamang Sandy dahil siyempre sinumpaan mo yan na maglingkod ka sa taong bayan na ikaw ay isang public servant, 'di ba? Na halimbawa protektahan mo yung inyong mga kababayan sa kung anumang klaseng nakakaapekto sa hanap buhay at kabuhayan natin mga kababayan. Kailang hindi natin alam kung sila ay mayroong ganon. Yun nga, minsan nga partner, may nakakausap tayo mga kababayan natin. Baka naman dahil walang hindi kumikilos yung mga yan, dahil yung unang-una, yung may mga ari ng shipping company yan, kaibigan nila o kaya may mga utang na loob yung mga yan diyan. O baka naman, may commission iyan yung mga yan sa bawat pasahero. O nakapagtaka kasi nga walang umiimik pagdating sa ganyan. Ang dami na nating laging yung mga kababayan natin na dumadaing tungkol nga dyan sa problema natin sa sinasabing pamasahe. Oo. Kaya ngayong mag-eleksyon na naman kasamang Sandy. Madami maglalabasan diyan, ano. Madami na naman maglalabasan diyan. Sasabihin, lagi na naman gusto may pagbabago. May pagbabago. Kaya tayo ang ating advice do sa mga botante tingnan na lang po ninyo yung nagawa ng isang politiko habang sila ay nakaupo pa. Tingnan niyo yung kredibilidad. Tingnan niyo yung lahat nung naging programa niya. Naging makatotohanan baga. Huwag yung tingnan yung bulsa wag wala. Pagka yung bulsa ang tiningnan nyo, taka yung pera ang tiningnan nyo, ibabalik din sa inyo yan. Tapos magre-reklamo kayo pag walang nagawa. Kaya, alam mo, sa panahon ngayon, sa dami talagang mga politiko ngayon na nagpapakilala, nagpapakitang gilas, alam mo yung mga comment pagbasahin mo, dapat nun mo pa yan, sir, ginawa. Diba? Bakit ngayon lang bakit ngayon ka lang? Ika nga sa kanta, bakit ngayon ka lang? Dapat nung panahon ng mga kababayan natin na nasa kagipitan katulad ng mga pandemic na yun, dapat kung may pera ka, noon mo na nilabas yan. At least pag dumaan sa bitukan ng mga kababayan mo yan, hindi ka makalimutan. Yung mga ginagawa nyo kasi ngayon, mga pa-sponsor kayo ng mga ganare, kasiyahan. Although nakakatulong din yan, nakakaaliw yan, nakakadagdag kasiyahan sa isang kapiestahan, sa isang barangay na Pero sa akin lang naman, sa aking punto kasamang Sandy, bakit hindi kayo magbigay ng isang donasyon na buong sambayanan ng barangay makikinabang? 'Di ba? Kumbaga sa halip gawin mong puhunan para meron silang hanap buhay sa barangay para lahat pangmatagalang tulong. Yan ang sinasabi natin, partner, hindi yung puro kasiyahan lang yung ibibigay mo saka pagkatapos ng kasiyahan yan, gutom na naman. Kung ibibigay mo diyan livelihood sa barangay. Papadala ka ng mga sexy na hindi naman kami mahilig diyan. parang kasi parte ko may mga ganyan yung ganyan yung trabaho ng mga sinasabing traditional politician. Pasayahin mo yung tao. Tontuwa na yung mga yan. Pero tingnan mo naman pagkatapos ng kasiyahan, pag-uwi ng bahay ng mga yan, yun na rin problema ng mga yan. Walang maibili ng pagkain. Sabagay, sumaya naman sila. Pero kung talagang ikaw ay magaling na politiko, ang dapat binibigay mo sa ating mga kababayan na yung trabaho, yung permanenteng trabaho, yun dapat ang binibigay para mayroon silang pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi yung kung ano-ano lang pagpapasaya ang gagawin mo dyan. Ika nga nung isang kaibigan ko, busog naman ika ang mata Kaya lang ay pag-uwi na may dilat ang mata. Walang laman ang bulsa. Alam mo, ang isang hinahanga ko ding politiko. Talaga namang may pagmamalaki mo. Ito si dating congressman at dating mayor Doyle Leachon, dahil nakita mo naman nung naging mayor siya, laki talaga nung pinagbago ng Kalapan. Ang daming programa niya pamula doon sa mga estudyante. Yung sinasabi nating City College sa panahon niya na nabuo ito. Yung orange card. At saka yung sa dami ng trabaho na yung mga business nakita natin nagsulputan, talagang makikita mo parte talagang maganda yung nagawa. At nakita mo may proven na pwede mong sabihin may nagawa itong taong ito. Talagang merong resibo na may papakita. Itong si dating Mayor Doyle Leachon.
Kaya alam mo nung panahon na yun nakikita mo yung Kalapeño talagang disiplinado. Disiplinado partner na. Ikita mo naman yung yung hindi ka pwedeng manigarilyo kung saan. Hindi ka pwedeng magkalat. Isa diyan si Ka Robert na. Kaya pala galit na galit si Ka Robert doon. Oo. Nilabanan yung ordinansa. Nung ordinansa. Pero nanalo si Ka Robert. Oo, nanalo. Anong bang ordinansa? Yun yata yung littering ng sigarilyo Isipin mo partner ang dami pag nakikita mo yung totoo partner, nakikita mo yung mga taga Manila nagbabakasyon dito, nakikita nila yung malaking pagbabago ng Kalapan nung panahon ni Mayor Doy Lechon. Kasi sa panahon niya naglitawan yung mga Jollibee, McDonald's, di ba? Nakita mo yung mga business. Tsaka talagang yung mga kababayan natin, talagang napagkaisa niya, napatunayan na pwedeng magkaisa. Kung matatanda mo, nagka-problema tayo doon sa baha, di ba? Yung sandbagging, tulong-tulong yung mga kababayan natin para maprotektahan yung Kalapan. Kasi kung hindi lalagyan ng sandbagging yan, patuloy yung pasok ng tubig Pero nakita mo naman yung political will ni dating Mayor Doyle Leachon. Ayan. Pero wala na tayong oras kasama Sandy. Oo nga. Napasarap tayo. Siguro sa Friday medyo marami-rami tayong madami tayong itatapik. Ang bilis ng oras pagka magandang topiko Okay, at partner, babalikan namin yung ilang mga issue na yan sa susunod na episode ng aming programang Balita Talakayan. Maraming salamat sa inyong ginawang pagsabaybay. At syempre, ang inyo rin pong nakasama, Sandy Soriano po. Gracias.